So ngayon pa, mag-grocery tayo. Tapos kung natin mag-gym, grocery tayo. Kalimutan ko yung office ko tanggalin. So, let's go. Medyo mainit na dito ngayon. Taas ng araw. Pero pag gabi, parang Baguio pa. Ayan. So yung grocery sobrang lapit lang sa bahay, kaya madaling puntahan. Tapos mura yung mga karne, di ba? So tip ko lang, kung gusto niyo ng steak, tapos magpupunta kayo dito sa Japan, bumili kayo sa grocery ng steak, tapos kayo na lang magluto sa Airbnb nyo. Solid. Mas makakatipid pa kayo, di ba? So mamaya ulit. Yun yung pangalan ng grocery, Lopia. So yung binibili ko palagi dito, ito yung mga mura lang. Minsan lang yun kasi medyo mahal, saka mafati. Hindi ko na maalala dati na nabubuhat lang ako ng grocery bag simula dito pauwi sa bahay. Hirap na hirap ako. So ngayon, basic na lang. Wala nang babaan, hindi na kailangan magpahinga, hindi sumasakit yung lower back ko. So dati, grabe, sakit lower back ko pag nagbubuhat. Talagang masakit talaga, tinitiis ko lang. So ngayon, naramdaman ko lang na napapagod siya pero hindi siya masakit. Nagagamit ko lang yung muscle pero hindi siya masakit. Ito yung mga maliliit na bagay na pinagtrabahuhan ko talaga para maibalik ko. Kasi parang nangyari sa akin, lumakas ako sa gym, gumanda yung katawan ko, pero yung mga bagay sa labas ng gym, humina ako eh. Kaya yun yung boundary ko na okay, hindi pwede to. Kailangan masolusyonan ko to, kasi kung ganito ako ngayon, pag tinuloy-tuloy ko to, mas lalala lang to, diba? So ito tayo ngayon, yung mga simpleng bagay na-appreciate ko. Okay guys, so tignan natin kung ano yung mga napamili natin. Yan. So ito, everyday may isang serving ako nito. High protein na yogurt. Everyday may isang serving ako niyan. Ang hindi lang ako bumili, isda. Kasi may isda pa naman ako dyan. Tapos may baboy pa. So yung protein sources ko kasi iba-iba. Eggs, baboy, ayan, cheese. Ito apple, nag-a-apple din tayo isang beses sa isang araw. Chicken, ayan, chicken thigh. Naghahanap ako ng may buto kanina kasi kaso wala. Parang na-miss ko kasi magsinigang na na manok. So ngayon, ang gagawin na lang natin dito ay i-afritada na lang natin to. Steak. Ito naman, ito yung ginagamit ko na pang bulalo. Wala rin yung may buto eh. So dito rin lang tayo nag-i-stick. Tignan nyo gaano kaganda yan, oh. Tapos ito yung ginagawa kong pantapa. Pantapa to, ginagawa ko tong tapa, beef mushroom, bistek Tagalog. Ito yun. Tapos ayan, ito. Tapos bumili ako nito panggawa ng homemade pizza. So may plano akong gumawa ng homemade pizza. Meron dyan tortilla na gagawin ko lang pizza. Carrots,
at patatas. Tapos bawang, ganito na binibili ko para hindi na ako nagbabalat. Kasi matakaw din ako sa bawang eh. Pero binababad ko to sa, nililipat ko sa Tupperware. Tapos binababad ko, binabasa ako ng mantika. Tsaka may konting asin para mas matagal yung shelf life niya. Tapos lagay nyo sa ref. Ayan. Tapos ito, yung pinaka-solid dito, beef tallow. Libre to. Libre lang to, pwede kang kumuha nito. So actually bibili nga ako nito ng marami. Tapos tutunawin ko na ng sabay-sabay. Tapos ito na yung gagamitin kong pinaka main source ko ng ano. Isa sa pinaka main sources ko ng fat. Ito. Diba? Yan. Wala na. Ito pang afritada mamaya. Yan. Tomato paste. Kasi nga apritada tayo mamaya. Herbs, yan. So, ito yung pang isang linggo. So, ang presyo nito, 4K. 4,000 pesos to. 4,000 pesos lahat to. So, pang isang linggo to. May, siguro a week yung grocery ko. Para sa amin tatlo. Siguro, mga 5,000 a week na yon. 5,000 pesos a week. Yan. So, ano yan, yung 5K na yon, kumbaga masaya na yun, masayang diet na yun, parang ito, di ba? So, may isda, may baboy, may baka, may manok, di ba? Basic. Wow. Wow, what's this one? For me? You made this? Arigato. Thank you, bro. Thanks, brother. So nice. So, okay guys. Katatapos ko lang maglinis ng bahay ni Cutie. So, fresh na yan. So, hindi mo naman siya papalitan totally. Yung mga may, dumi lang, hugasan mo. Sobrang hindi siya ganun kahirap alagaan kasi wala siyang amoy. Yung ebak niya, tsaka yung ihi niya, wala ding amoy. So, every 1 week, every 1 to 2 weeks, tingin ko, pwede. So, 2 weeks, tingin ko pwedeng, lilinisin mo siya. Pero hindi mo entirely papalitan yung, yung itong mga, kalimutan ko tawag dito, yan, bedding. So tatanggalin mo lang yung may mga dumi. Okay, so anong day na ba to? Day 7 days, 1 week guys. So anong pakiramdam ng 1 week? So ang masasabi ko lang, para siyang andito na tayo sa snowball effect. So, nagsimula siya sa 1 day. Syempre, unang araw mo gagawin, motivated ka, okay. Day 1. Ganun tayo eh. Pag day 1, palagi tayo motivated eh. So, day 2, ayan na. Pwedeng motivated ka pa rin o meron ng, shit, gagawin ko na naman to. Parang motivated lang yata ako last time. Kaya ako na naman naisip gawin yun. So, ginawa mo. Day 3, ginawa mo. Day 4, andito na tayo, day 7. So, day 7, masasabi ko na nag-i-start na siya mag-snowball effect. So, kailangan ko lang tong pagulungin para lumaki siya. Diba? So, kailangan mo lang pagulungin para mas lumaki balang araw. Diba? So, kumbaga, dahil may nasimulan na tayong apoy. So, ngayon, kailangan natin ingatan yun. Para palaki natin. So, itong apoy na to guys, panghahawakan natin to. So, day 7. So, yun lang naman ginawa ko. Nag-grocery ako. Nagawa ko lahat ng kailangan kong gawin again. So,
day 1, day 1 ako nag-start na ano na gumawa ng structure talaga So, yung araw ko ngayon may structure na talaga. So, may plano na. So, gumigising ako nang may alam na akong gagawin buong araw. So, napakalaking bagay nun. Kasi pag may plano ka na, wala ka nang gagawin kundi sumunod dun sa plano kahit anong mangyari. Diba? So, kailangan mo lang gawin yung plano na yun everyday. So, yun, nakagawa na ako ng plano ko kung ano yung magiging routine ko. So, by 7 days, nagawa natin lahat ng kailangan natin gawin. So, paano nyo ma-develop yung ganong flow? Kasi, para ma-develop nyo siya, kailangan nyo wag palampasin yung mga maliliit na bagay. So, sinasabi ko sa inyo to kasi, tapos na ako sa stage na yun. So, kapag galing ka kasi sa, kumbaga, galing ako sa relaxed state kumbaga, comfort zone talaga, bulking, ganyan. Hindi ko iniisip yung diet ko, hindi ko iniisip yung ko. Pero ito tayo ngayon, nag-set tayo ng goal, di ba? Kaya kahit papaano, kailangan i-level up din natin yung galawan natin, yung behavior natin. So guys, baguhin nyo yung behavior nyo, mag-focus kayo doon. Baguhin nyo yung behavior nyo. Yun yung kailangan yung baguhin para makarating kayo dun sa tao na gusto nyo So, yung tao na gusto nyo, i-visualize nyo kung ano siya. Tapos ngayon, pag na-visualize nyo na yun, isipin nyo ngayon kung ano yung mga bagay na meron siya para magawa niya yung ganung bagay. Diba? So, ano yung bagay na ginawa niya para makuha yun? Kaya na-amaze ako sa mga ganung tao For example, si Alex Honnold, yung umakyat ng Taipei 101 ba yun ng free solo. Tsaka yung El Capitan. So panoorin niyo yun, i-google niyo yun. Alex Honnold, El Capitan. So inakyat niya yun, guys. Inakyat niya yun. So before pa niya inakyat yun, nagkaroon pa siya na aksidente na parang naputol yata yung index finger niya. So sobrang importante yung isang level na to kasi alam ko ito yung pinangkakapit talaga nila. Sobrang importante. Sinabi sa kanya na parang hindi na siya magiging kagaya ng dati. Pero hindi siya naniwala doon. Ginawa niya, nagtraining siya. Nagawa niya yung sinasabi ng iba na hindi niya kaya na sinasabi hindi kaya, 'di ba? Nasa sayo talaga kung susuko kung hahanap ka ng paraan, 'di ba? So, kagaya nung sabi niya, 'di ba, umakyat siya ng El Capitan. Walang tali, free solo. So, ang pinakamalupit doon na sinabi niya, hindi niya naman daw yung ginawa ng isang gawa lang So, nakita lang natin doon yung yung finished product. Ilang beses niya daw pre-practice yun bago niya narating yun. Parang alam ko 10 taon yata. 10 taon yata pre-practice yun para marating doon. Kaya sabi niya, walang hawak doon na hindi calculated. So lahat alam niya na kung saan pagka nandito na siya, ano yung susunod niyang hahawakan. So memoryado niya na. Kaya hindi na siya ganun kadelikado para sa kanya. Paulit-ulit niyang ginawa. 'Di ba? So lahat ng mahirap na bagay para sa'yo ngayon, kung paulit-ulit mong i-expose yung sarili mo doon, dadali yun Dadali. Actually, hindi siya dadali. Dadali siya kasi gagaling ka. Magkakaroon ka ng skill para ma-overcome yun. 'Di ba? So, day 7 nagawa ko na naman. So, kanina iniisip ko na, pag hindi ko pa to ginawa ngayon mismo, itong 6 minutes ago bago ko sinimulan to, lalong bababa yung chance na magawa ko ngayong araw. So kailangan ko na siyang gawin ngayon. Kasi pag kumain na ako, kasi hinihintay ko na lang yung last meal ko Kasi pag kumain na ako, 30 minutes niya, naantukin na ako, mahihirapan na akong gawin to. So ngayon, ginawa ko na. Pagkatapos nito,
i-edit ko to, tapos kakain na ako, ipopost ko to. Okay guys, day 7. Let's go. Ito yung last meal natin, chicken thai afritada. So, may ano yan, may balat syempre. Kumbaga chicken thai talaga siya, wala lang buto. So, tapos nito, finish na.